Kung kumusta mga sakay ng nagliyap na bus at iba pang update sa balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. KTV bar sa Pasig na pag-aari umano ng pamilya ni Mike Defensor ni raid ng NBI. Mrs. ni Defensor may hamon kay NBI Chief Matibag. Dating DPWH Yusek Bernardo ibinunyag ang paghahatid niya umano ng kickback kay dating Senador Bong Revilla. Defense Secretary Gilbert Chodoro nabasusan daw sa inasa ng mga estudyanteng nakipagsagutan sa militar. Kasi unang-una, ang mga argumento nyo, hindi ko you are trying to protect. At sa showbiz, alamin ang top 10 na pinakinggang artist sa buong mundo. Ihahatid yan mamaya ng ating Vibe Jocks. Nasabugan ng gulong at nasunog ang isang tourist bus habang nasa EDSA Ortigas flyover. Ang insidenteng yan nagdulot ng pagbigat ng trapiko at dumami rin ang mga nag-MRT. Narito ang Frontline Report. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang tourist bus na yan sa bahagi ng EDSA Ortigas flyover southbound. Pinapatabi ng mga traffic enforcer ang mga sasakyan mula sa nasusunog na bus. Bumigat ang traffic sa EDSA. Katabi lang ng pinangyarihan ng sunog ang riles ng MRT3. Kaya naman, nagkaroon ng delay sa mga biyahe ng tren. Ilang minuto rin na nakatigil sa riles ang ilang tren. Nagbalik ang normal na operasyon ng tren nang maapula na ang sunog. Bandang alas 6 ng gabi, nagsimulang kumalat ang apoy. Napan-interview with the driver, mag-isa lang naman siya. Nung paakyat na siya dito sa flyover, biglang naramdaman niya na medyo maganit yung takbo ng bus niya na parang pumipigil na preno. Ayon sa driver ng bus, paggarahe na siya sa Cavite matapos maghatid ng mga pasahero nang biglang uminit ang gulong at sumabog. Pinatigil sa akin nung wrecker. May nakakita lang? Oo, tapos nausok. Tinigil ko na, tapos pinapatay sa akin yung makina. Wala namang nasaktan sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Nagpadala naman ng team ang DPWH para alamin kung nakaapekto ang sunog sa kalidad ng flyover. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. 5 preso ang patay sa nadisgrasyang police mobile sa Payata sa Quezon City. Bumangga sa bakod ng sasakyang minamaneho ng mga pulis. Ayon sa pulisya, dadalhin sana ang mga preso sa Quezon City Jail. Pero nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang sa sumalpok sa pader. Pawang mga presong namatay habang 4 na pulis ang sugatan. Nasa kritikal namang kondisyon ng isa pang preso. Nangako ng tulong pinansyal ang Quezon City Police District at ang Quezon City Government sa mga biktima. Nasagip ang higit 50 babae na binubugaw umano sa isang KTV bar sa Pasig. Ayon sa NBI, konektado sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor ang nasabing bar. Pero agad niyang tinablan ng Mrs. Defensor. Nasa si Mobile Journal Alexis Ebue. Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang isang KTV bar sa Ortigas, Pasig nitong Martes. Kasunod yan ang natanggap nilang impormasyon na may human trafficking sa lugar. Pagpasok, tumambad ang 54 na babae kabilang ang isang Taiwanese. Sinagip ang mga babae na biktima umano ng illegal recruitment at pambubugaw. Ayon sa NBI, tumambad din ang mga ilegal na droga sa KTV bar. May hagdanan nito na konektado sa isang hotel kung saan dinadala ng mga parokyano ang mga babaeng biktima. Aabot sa 5,000 hanggang 10,000 ang ibinabayad ng mga parokyano. Kinatok ng mga operatiba natin, nandoon na may ilan na may lalaki, may kasama na babae. At meron na rin pag-amin yung mga nirescue natin, pati yung mga individual na na-interview natin. Kasunod ng operasyon, kumalat online ang